Yan. Patuloy po tayong pumunta sa bahagi. Ginawa ko pong tatlong bahagi itong ating pag-aaral para makita ho natin yung bawat mahalagang bagay doon sa bawat tagpo po nung ating nabasa. Yung una pong bahagi, ang utos ng Diyos at ang tugon ni Abraham. Yan. Ano ang inutos ng Diyos kay Abraham at papaano po siya tumugon? Tingnan ho natin dyan sa verse 2. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Morea, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Ito po yung utos ng Diyos kay Abraham. Ano daw po? Dalhin daw po niya ang kanyang iisa at minamahal na anak upang ihandog sa kanya, sa Diyos. So, yun po yung utos. At ano naman po yung kanyang tugon? At ihandog mo siya sa akin, sabi ng Diyos. Diyan sa verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. So nakikita ho natin dun, tumugon siya agad. Kinabukasan, siya ay maaga pang gumising para magsibak ng kahoy na gagamitin. So, hindi po natin, o hindi naman nilagay dito na nagreklamo siya o nagtanong sa Diyos. Diba? Pero makikita ho natin dito, pinapakita ho rito yung pagsunod niya sa utos ng Diyos. Hindi siya nag-atubingling sumunod. Diba? Hindi siya nag-atubing, kundi ang ginawa niya, maaga siyang gumising at nagsibak siya, nag-prepare siya ng mga gagamitin para sa paghahandog. Kinausap po siya ng Diyos para sabihin yung pinapagawa sa kanya. At nakita ho natin dyan, sumunod po siya agad. So sa ating kapanahunan po, papaano po tayo kinakausap ng Diyos? Sa anong mga kaparaanan tayo kinakausap ng Diyos? Yan. Yung una po, yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos, ng Bible, sapagkat ito po, ni-reveal na ng Diyos ang kanyang mga kalooban sa kanyang mga salita. At kung ating pong babasahin ito, makikita ho natin ang mga pangako ng Diyos, yung mga alituntunin niya na dapat natin gawin. Yan. Pangalawa po, sa ating pananalangin. Doon po natin makikita na sa ating pananalangin, pinapakita ho natin na nagsasubmit din po tayo sa Panginoon. At nakikita ho natin, kung tayo po ay nananalangin, nagpapakumbaba ho tayo sa Diyos at nakikipag-usap po tayo sa Diyos. Kaya napakahalaga rin po ng pananalangin. Pangatlong kaparaanan po ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin ay yung pakikinig ho natin ng mga preachings, ng mga sermons sa ating mga fellowship. Pero sa sa oras pong ito, sa kapanahonan ito, ay nalimitahan gawa ho ng pandemic na ating nararanasan. Nagkaroon tayo ng quarantine. Pero hindi po napuputol yun. Sapagkat through our live streaming, mas lalo pong dumami ang ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan. Kaya nasa atin na lamang po yung choice kung talagang uhaw tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung pang-apat po, kung meron po tayong sensitibong pakiramdam sa gabay ng banal na Espiritu. Yan. Sapagkat ang banal na Espiritu, yan din po ang binigay ng Diyos sa atin para tayo po ay gabayan tungo doon sa mga kalooban ng Diyos. Yan, sa ating pananalangin. Ang banal na Espiritu po ang kumakausap sa atin. At sinasabi po ko yung ano yung kalooban ng Panginoon. Yung panglima po, yung through our circumstances, yung mga pinagdadaanan nating trials, nangungusap din po ang Diyos sa mga bagay na ito. At marami pa pong kaparaanan na tayo po ay kinakausap ng Diyos. Ang mahalaga po ay magkaroon po tayo ng sensitibong pakiramdam sa Espiritu ng Diyos. Yan. At kung babalikan po natin ng ating teksto, gaano po kalayo yung puok na paghahandugan nila mula doon sa kanilang tirahan. Tignan po natin dyan sa verse 4. Yan. Sabi niya rito sa verse 4, ning ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang pupuntahan after 3 days of travel. So, napakalayo sapagkat nung panahong iyon wala pa namang mga sasakyan, wala pang masakyan at ang kaparaanan lamang ay yung footwork, yung paglalakad by feet. So makikita ho natin diyan na hindi lang yung layo yung lalakarin
Siyempre, may papasanin ka dyan, lalo na yung babaunin mo pagkain. 3 araw na paglalakbay, 3 araw na kainan yan, yun ang ihanda mo. Pero I believe na ihanda mo dyan ay pang 6 days, gawa ng kailangan mong i-prepare yung pabalik din. So, pasanin po. Kaya mayroon silang dalang mga asno para buhatin yung mga daladala nila. Pero sila po ay talagang lakad ang kaparaanan nila para pumunta doon sa lugar. So, kung iniisip nyo kaya, bakit napakalayo dinala o inutos ng Diyos na dito nyo ihandog si Isaac kay Abraham? Diba? Bakit kaya napakalayo? Mahirap ba para kay Abraham na sumunod sa Diyos? Kung dun sa kanilang travel, hindi yun yung iniisip ni Abraham eh. Kayang-kaya niya yung travel, pero ang makikita natin dito na mahirap sa kanya, si Isaac, na iisa niyang anak, ay yun ang handog na hinihiling ng Diyos. At isa pa, siya po ay matanda na. Siya ay matanda na at ini-enjoy niya yung presence ng kanyang anak. Inaasahan na siya ay maging ama ng maraming bansa sa pamamagitan ni Isaac. Kaya ayun po ang mas mabigat kay Abraham. At isa pa po, meron pang 3 araw siyang pagta-travel. Ibig sabihin yung 3 araw din niyang iniisip yung sitwasyon. Yan. So mas mabigat yung kanyang iniisip kaysa dun sa pagbubuhat, dun sa paglalakad niya. So yun yung kanya o yung pagdi-decide o pagdidesisyon. Pero nakikita natin consistent po yung kanyang pagsunod na wala siyang binabanggit na reklamo o katanungan para sa Diyos. Kung atin pong ilalagay ang ating sarili sa kalagayan ni Abraham, paano po kaya tayo tutugon? Siguro kung sa aking sarili siguro kahit magtatanong man lang ako sa Panginoon. Pero makikita natin dito kay Abraham kagaya kahit tanong man lang, wala man lang siya nabanggit, di ba? Hindi man lang siya nagtanong sa Panginoon, bakit si Isaac? So makikita ho natin yung pagtugon o pagsunod ni Abraham na napakahalaga nating pansinin ito. Paano po natin pinapakita ang ating pagsunod sa harap ng mga kahirapan, lalo na sa ating pinagdadaanan ngayon? Paano po natin ipapakita yung pagsunod sa Panginoon? Ito pong pangyayari kay Abraham ay napakabigat ho sa kanya, pero nakita ho natin dito yung pagsunod niya sa kabila nung kabigatan na kanyang iniisip, sa kanyang dinadala, di ba? Na kaisa-isa niyang anak, pinakamamahal niya, sabi niya rito, pinakamamahal, tapos ihahandog, kukunin, babawiin. Di ba? So makikita ho natin, sa kabila ng pangako sa kanya na sa pamamagitan na Isaac, ngunit ngayon, kukunin ng Diyos para maging alay sa kanya. Yun ang mga mabigat para kay Abraham. Sa palagay ho ba natin, sinisira po ba ng Diyos ang kanyang pangako? Di ba? Sa palagay po ba natin, doon sa ikaw ba naman, bigyan ka ng anak, tapos pangakuhan ka na sa pamamagitan ng iyong anak ay magiging ama ka ng maraming bansa at magkakaroon ka ng maraming inapo, pero kukunin din sa'yo, paano matutupad yung pangako? Ibig bang sabihin nun ay sinisira ng Diyos ang kanyang pangako? Tingnan po natin dyan sa Hebrew chapter 11 sa New Testament po. Ang New Testament at saka Old Testament po ay konektado po itong dalawang ito. Yan. Hebrew chapter 11, 17 up to 19. Sabi niya dito sa 17, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayon ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. So makikita ho natin dito na pananampalataya ang nag-udyok sa kanya upang ialay bilang handog si Isaac at buong puso niyang inhandog nga ito. So makikita ho natin dito na sa pamamagitan ng pananampalataya ng Diyos, ni Abraham sa Diyos, yun ang nag-udyok sa kanya para sumunod ng ganito na ating pinag-aaralan. Yan. True faith
ni Abraham. So hindi po dahil hindi ho dahil doon sa paghiling ng Diyos kay Abraham na ihandog yung anak, hindi po nangangahulugan na sinisira ng Diyos ang kanyang pangako. Kundi titignan ho natin ang kanyang pananampalataya. Yun po ang nag-udyok na sumunod si Abraham sa Diyos. Ano ang sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin? Dako naman po tayo doon sa tagpo na nung natanawan na nila yung puok na kanilang paghahandugan, dyan sa verse 4, ng ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Sa verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno, kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Sa palagay po ninyo, bakit ginawa ni Abraham yung ganito? Na iniwan niya yung kanyang mga alipin doon sa baba at silang dalawang mag-ama na lang ang umakyat. Diba? Maaring iniisip ni Abraham na magiging sagabal itong mga alipin niya sa paghahandog sapagkat hindi alam ng mga alipin na si Isaac ang kanyang ihahandog sa Diyos. Kaya kung makita nitong alipin niya ay pipigilan nila si Abraham na ihandog o patayin yung bata. So, makikita ho natin dito, pansinin ho natin yung kung gaano katibay ng pagpapasya ho ni Abraham. Yan. Pag ikaw po ay sumunod sa Panginoon, maraming hindrances, maraming mga sagabal sa iyong pagsunod sa Panginoon. So, pinapakita ni Abraham dito na kanyang iniiwan o inaalis yung mga sagabal sa kanyang pagsunod. Kanyang iniiwan niya, ay alam ko to, pipigilan ako ng aking mga alipin sapagkat papatayin kong bata at ihandog sa Panginoon. Alam niya magiging sagabal ang kanyang mga alipin. Kaya iniwan niya doon sa baba ng bundok. At ganun po katibay, nagpapakita kung gaano siya katibay magpasya. Noong unang-una, nagigising siya ng maaga para magsibak ng kahoy, di ba? Talagang porsigido siya sa kanyang pagsunod sa Panginoon. At ganun din po tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya kamangha yung mga sumasampalataya na iniiwan nila yung mga bagay na sagabal sa kanila sa pagsunod sa Panginoon. Kaya maraming mga bagay na nagiging hindrance sa ating pagsunod sa Panginoon. At pinapakita ni Abraham na kailangan mo bitawan, iwanan yung mga ganito. Iwanan, yan. So makikita ho natin dito, tayo po ay pumunta sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral. Yan. Ang mahigpit na pagsubok. Ano ang ginawa ni Abraham nang dumating sila sa puok ng paghahandugan? Tingnan ho natin dyan sa verse 9. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inhiga si Isaac matapos gapusin. Yan. Ano ho yung ginawa niya? Gumawa ho siya ng altar. Pinagpatong-patong niya ho yung mga kahoy na dala nila. At ginapos niya si Isaac at kanyang pinahiga doon. So ito po yung mabigat na tagpo na ng kanyang pagsunod sapagkat ito na yung final na gagawin niya na kailangan niya nang ihandog si Isaac. Mula nung 3 araw ng kanilang paglalakbay, maaaring nag-iisip-isip yan, diba? Na sana baguhin ng Diyos, hindi ituloy ng Diyos, pero nandito na sa final na tagpo kung saan ihandog niya na. At wala pa rin pagpipigil na ginagawa ang Diyos. Pero hindi ho siya humihinto. Consistent pa rin yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Yan. At mapapansin ho natin dito, pagkatapos pinahigaan niya po si Isaac, nung pagkatapos niyang gapusin, makikita natin dito, bakit po pumayag si Isaac na itali upang ihandog? Maging yung kanyang anak na si Isaac, hindi man lang siya nagreklamo o nagtanong bakit. Ano po yung pinapakita sa atin tungkol sa pagiging ama ni Abraham? Sapagkat kung makikita natin sa ating nabasa sa verse 7, meron ng pantaha o sa pantaha ni Isaac na mayroon kulang. Diyan sa verse 7, sabi niya, tinawag ni Isaac ang pansin ng kanyang ama
At tumugon si Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Yun ang tanong ni Isaac. Yan. Sapagkat si Isaac po ay maaaring kasakasama na ni Abraham pag naghahandog si Abraham. So alam niya, meron silang mga panggatong, meron silang apoy, meron silang tupa na ihahandog. Pero sa tagpong ito, wala silang tupang dala para ihandog. Kaya nagkaroon siya ng katanungan sa isip at tinanong ang pansin ng kanyang ama na nasaan yung tupa na ihandog natin. Pero ano po yung sinagot ni Abraham sa kanyang anak? Yan. Sumagot si Abraham sa verse 8, ang Diyos ang magbibigay niyon. So makita ho natin na sinagot niya si Isaac na ang Diyos ang magkakaloob ng kanilang ihahandog. So makikita ho natin dito na sa isip ho ni Abraham, alam niyang may gagawin ang Diyos sa kanyang paghahandog. Hindi niya sinabi directly sa kanyang anak na ikaw yung handog. Sapagkat meron siyang pananampalataya na magkakaloob ang Diyos. Magkakaloob po ang Diyos. At makikita ho natin dito sa pagiging ama ho ni Abraham ay naturuan niya po ang kanyang anak sa pagsunod sa magulang, sa kanyang magulang. Katulad po ng pagsunod niya sa Diyos ay naituro niya ho ito sa kanyang anak. Yan. Na sapagkat napakahalaga po sa kay Abraham yung pagsunod sa Diyos. Sapagkat kagaya nga nung ating napag-aralan nung 75 years old si Abraham, nag-fail po siya nung sinunod ho po nila yung man's way na kaparaanan at nagbunga. So, sa pangyayaring iyon, sa kanilang pagkadapa na iyon, ay natuto po sila sa kanilang pagsunod sa Diyos. At napakahalaga po ang binunga nito sa kanila. Kaya yung pagsunod ni Abraham ay talagang matibay na pagpapasya sa kanyang buhay. At maging sa kanyang anak ay naituro niya po ito kung paano sumunod. So, kumusta po tayo sa ating pagsunod, lalo na sa ating mga family? Kumusta po nagiging yung influence po natin sa kanila at maging sa ibang tao po? Natuturuan po ba natin sila sa kaparaanan pagsunod sa ating Panginoon? Yan. Diyan po sa verse 10, makikita ho natin dito kung ano yung sinabi ng anghel ng Diyos nang saksakin na niya ang bata. Verse 10 hanggang 13. Nang saksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ng bata. Huwag mo siyang saksakin. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Yan. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ay kinuha niya at ihinandog sa halip ng kanyang anak. So makikita ho natin dito na pinigilan ho siya ng anghel ng Panginoon na sabi, huwag mo siyang patayin. Huwag mo siyang patayin. Ito yung pinakahihintay ni Abraham since day one, na may gagawin ang Diyos. Yan. May gagawin ang Diyos. At ito rin po yung kanyang sinagot sa kanyang anak na ang Diyos ang magkakaloob, ang Diyos ang magbibigay ng ating ihahandog. Yan. So makikita ho natin dyan, basta sumunod sa Panginoon, ang Diyos po ang gagawa ng bagay, ang Diyos po ang magpo-provide ng mga bagay na gagamitin ho natin sa pagsunod sa Kanya. Kaya huwag po tayong tumingin sa mga kakulangan. Pag tinawag po tayo ng Diyos, ang Diyos din po ang nagpo-provide ng ating pangangailangan para magampanan ho natin yung ating pagsunod sa Kanya. Ang nare-required lamang sa atin is willing tayong sumunod at able tayong tumanggap ng Kanyang pagkatawag sa atin o pinapagawa sa atin. Yan, tingnan ho natin ano yung spiritual naman na kahulugan ng lalaking tupa bilang kapalit ni Isaac sa paghahandog. It is referring to Jesus, the perfect lamb of offering na humalili sa atin bilang handog sa mga kasalanan ho natin. Ito po ay pumapatungkol kay Hesukristo na siya ang nagiging perfect lamb, perfect na handog para sa kapatawaran po ng
ating mga kasalanan. So makikita ho natin, ito po yung gospel na sa Old Testament pa lang ay nagbigay na ng sulyap na yung gospel ay darating sa sangkatauhan. Kaya napakahalaga po ng gospel. Ito po ay tumutukoy kay Hesukristo na naging lamb, naging kordero ng Diyos. Kung atin pong titignan sa Romans 1:16, di ba? Na dapat wag natin ikahiya yung gospel sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Yan. Sa pagliligtas. Sabi dito sa ating pagpapatuloy, ito po yung tanong, sa palagay ninyo, bakit sinubok ng Diyos si Abraham at hayahan siyang pagdaanan ang lahat ng ito? Yan. Bakit sinusubok si Abraham at hinayaang pagdaanan niya yung ganitong sitwasyon sa kanyang buhay? Alam po natin na si Abraham ay malapit sa Diyos. Malapit po siya sa Diyos sapagkat nakausap niya ang Diyos. Sa gulang na 100 years, binigyan siya ng anak na lalaki na hindi pangkaraniwan nangyayari sa kapanahunan ho nila. Isipin ninyo, ang oras at pagmamahal ay inukol niya sa kanyang anak. Sapagkat bakit po? Matanda na ho siya. Pero binigyan siya ng anak. So, para kay Abraham, susulitin niya yung panahon na meron siyang anak. Kaya lahat ng kanyang oras ay inukol niya kay Isaac. Maging si Sarai, talagang nag-focus sila sa kanilang anak. Kaya maaaring unti-unting nahahayaan ni Abraham na palitan ni Isaac ang Diyos sa buhay niya. Yon. Maaring unti-unting napapalitan ni Isaac ang Diyos sa buhay ni Abraham. Kaya gusto ng Diyos, magpasya si Abraham kung sino ang mas higit na iniibig niya. Yan. Kaya gusto ng Diyos na makita po kung sino ang higit na iniibig niya. Sinisigurado po ng Diyos na yung blessing na mga binibigay niya ay hindi magiging hadlang sa pagsunod mo sa Diyos. Kaya ganun po sa atin. Kung tayo po ay may mga hinihinging biyaya sa Panginoon, sinisigurado ng Diyos na hindi magiging hadlang ito sa pagsunod mo. Sapagkat marami hong humingi ng biyaya sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, pero nung nagkatrabaho, wala nang oras sa Panginoon. Yan, wala nang oras. Pati Sunday, pumapasok na rin. Kaya minsan, yung biyaya ng Diyos ay nagiging sagabal sa pagsunod sa Panginoon. Kaya tingnan ho natin dito, kaya sinubok ng Diyos si Abraham para magkaroon siya ng pagpapasya kung ano yung mas mahalaga sa kanya. At yun po ay ating titignan sapagkat sa buhay mo at sa buhay ko, nakakaharap din po tayo ng mga ganitong pagkakataon sa ating buhay na kailangan ho natin pagpasyahan at nawa ay maipakita natin na mas higit po ang Diyos sa ating buhay. Yan, kailangan ho natin magpasya. Ang tanong po, alam ba ng Diyos kung sino ang pipiliin ni Abraham? Sa palagay ninyo, alam ba ng Diyos kung sino ang pipiliin ng Abraham doon sa pagsubok sa kanya? Yes, alam niya. Sapagkat He is all-knowing God. Alam niya ho lahat. Alam niya ho yung future natin. Alam niya ho yung iniisip natin. Alam niya ho kung saan tayo pupunta. Kung ano yung patutunguhan po natin. Sapagkat alam niya, He is all-knowing God. Kung alam niya po, ano naman po yung halaga ng pagsubok kay Abraham? Kung alam naman pala ng Diyos, ano yung halaga ng pagsubok para kay Abraham? Ang pagsubok na ito ay para sa kabutihan ho ni Abraham. Sa Diyos, alam niya yung pangyayari sa hinaharap. Pero kaya niya sinubok si Abraham para sa kabutihan ni Abraham. Ipinakita niya ito idinudulot nitong pagsubok na ito kay Abraham na makita niya yung mga bagay, para makita ni Abraham yung mga bagay sa kanilang tamang kalalagyan upang magpasya siya kung sino ang mas mahalaga sa kanyang buhay at upang maranasan niya ang Diyos ng buong buo. Yan. Gusto mo bang maranasan ng Diyos ng buong buo? Kailangan ho natin magpasya sa mga sitwasyon na ating naranasan kung sino ba talaga. Katulad ni Abraham,
kung sino ba talaga ang mas mahalaga sa kanyang buhay, yung anak niya ba o ang Diyos. Yan. Yun po, para ho sa kabutihan po ni Abraham, yung pagsubok na ito. At yung pagsubok mong pinagdadaanan ngayon, kapatid, para sa kabutihan din po natin yan.